Cubao sa southbound na alas 8 na po ng umaga. Grabe pong traffic po ngayon dito sa EDSA Cubao. September 5, 2023. Ganito halos ang mga nararanasan po ng mga riders po at mga motorista po dito sa EDSA. Ganito po lagi, minsan lang po hindi magka-traffic po dito sa EDSA. Grabing traffic. Hanggang dyan sa tunnel po ng EDSA, grabe po yung traffic. Dito po sa tapat ng Samsung Science and Technology dito sa Cubao EDSA. Yung napakalaking building po, yan po yung Regalia Tower. Regalia Tower po yan, yun yung Pitwason. Ang pagkakaalam ko, ang traffic na to nagmumula doon sa Serrano Avenue, doon sa May Krami. Yung mga papunta po ng Antipolo, yun po yung mga may traffic po. Quezon City, yung Libis po, doon po nagkakaroon ng traffic, kaya sobrang haba po ng pila po dito ng mga sasakyan. Ang ginawa nila dito sa EDSA, nagbigay po sila ng carousel lane para po sa mga commuters po ng mga kababayan natin. Ito po yung halos walang traffic po. Humihinto lang po ito sa mga bawat station po. At yung MRT, yan po yung mga mabibilis na transportation po dito sa EDSA. At yung mga ambulansya, dito na rin dumadaan sa carousel lane. Kung mapapansin nyo po, wala pong mga ibang sasakyan dyan na pumupunta, kundi mga carousel bus lang po, at saka yung mga ambulansya, yung mga PNP po, yung mga dumadaan lang po dyan. At ito po yung tunnel po dito sa EDSA. Kung mapapansin nyo po, yung bandang kanan, yan po yung southbound po papuntang Makati. Samantalang dito po sa kabila halos walang traffic. Papunta po ito ng SM North. Kung mapapansin po natin, halos wala pong traffic po dito, yung papunta po ng northbound papuntang SM North. Ganyan po kalinis po, halos walang traffic. Magkakaroon lang po ng traffic yan doon sa stoplight, doon sa Aurora EDSA. Yan po yung MRT po, ang ganda pong tignan yung mga MRT po rito, ang gandang panoorin po. Yan haba po. Sa mga kababayan po natin na hindi pa po nakakapunta ng Manila, ito po yung itsura po ng Manila dito sa Cubao EDSA. Grabe po dito, ang dami pong mga sasakyan po dito. Halos araw-araw traffic po dito. At nandito rin tayo sa tapat ng Araneta Center Cubao, yung Araneta Coliseum. Yan naman po yung parking lot po ng Farmers Garden po. Pwede po kayong mag-park po dito ng mga sasakyan nyo po. Ito lang po, tapat lang po ng EDSA ang Farmers Garden, Cubao, Araneta Center. Yung mga bilihan po ng mga halaman at mga bulaklak po, ito po yung Farmers Garden. Nandito po yung mga magagandang bulaklak at mga magagandang halaman. At ito naman yung napakalaki at napakataas na building po na pinapatayo po dito sa EDSA, dito po sa southbound po ng Cubao EDSA, tapat po ng Araneta Center Cubao. Grabe po ang taas po yan, guys. Yan grabing taas. Halos 3 taon na pong ginagawa yan, yung building na yan. Grabing taas. Ito po, welcome po dito sa Araneta Center Cubao.
Yan naman po yung farmers market po. Ito po yung isusunod kong iba-vlog itong farmers market dito sa Cubao, Araneta Center. Grabe po dito guys, sobrang mura po ng mga isda dito dahil bagsakan po ito dito sa Cubao. Alas 10 na po ng umaga at nandito kami ngayon sa ilalim po ng MRT dito po sa tulay na nagdurugtong po dito sa Farmers Plaza Mall para i-check po kung ano na po yung status po ng mga motorista po dito, kung traffic pa rin ba sa mga oras na to ng alas 10 po ng umaga. At halos wala pong pinagbago, talaga pong sobrang traffic pa rin kahit alas 10 na po ng umaga, lalong lalo na itong southbound po papunta po ng Makati, Pasay po, grabe pong traffic po dito. Itong northbound po medyo maluwag po dito, halos walang sasakyan. Doon lang po nagkakaroon ng traffic doon sa traffic light po ng EDSA Aurora. Sa mga kababayan po natin na nasa probinsya po na hindi pa po nakakapunta ng Manila at hindi pa po nakakasakay ng MRT, ito po guys yung MRT Cubao EDSA. Ang ganda po dito guys. Sa mga kababayan po natin na nagbabalak po na magtrabaho po dito sa Manila at hindi pa po nakakapunta, ito po yung itsura po ng Manila Cubao Farmers EDSA. Ito po yun guys, para magkaroon po kayo ng idea pag pupunta po kayo dito sa Manila, lalong lalo na yung mga probinsya po ng Bicol, Visayas at Mindanao po, at yung mga malalayo po dito sa Manila. Ito po yung itsura po ng Manila guys. Dahil noon 22 years old ko na nakitang Manila, 22 years old ko na napuntahan ang Metro Manila. Dati takot na takot ako sa mga pagtawid po. Pag walang tatawid, hindi rin po ako tatawid noon. 22 years old po ako from Pangasinan. Takot na takot po ako sa Manila noon.